Yan, makibukas po tayo ng ating mga Biblia sa aklat ng 2 Timothy chapter 1 verses 6 to 7. So, yung verse 7 lang po yung babasahin natin. Sabi po dito, nakita na po natin. Verse 7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong banal na salita. Hingahan mo po ito ng buhay. At patuloy, O Diyos, na itago mo ako sa iyong krus. At tanging salita mo lamang po, Panginoon, ang aking masambit sa aming kalagitnaan. Samahan mo po ako, Panginoon, maging ang mga makikinig, O Diyos, maging on-site or online, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, ang aming mapapurihan sa lahat ng aming tatalakayin sa hapon na ito. Salamat po sa iyo ang papurit, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nasa pangalawang, actually hapon po tayo ngayon, pero dapat po ay 6 p.m. So bukas po, kita-kita po ulit tayo ng 6 p.m. Amen po sa ating third night para bukas. Ang ating pong pag-aaralan ay Triumph over Fear. Ako po yata yung kinakabahan dito. Ako po yung natatakot. Amen. Sabi po doon sa verse 6, dahil dito, aalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Verse 7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Sa iba pong salin, ang ginamit po ay kahinaan ng loob. Amen. Doon po sa NLT, ang sabi po doon, "For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and sound mind." So, iba't iba man po yung pagkakasalin, iisa lang po yung nais ng Panginoon para sa atin, na tayo ay hindi mabuhay sa pagkatakot. Amen po. Kanina po narinig po natin yung sinabi ni Pastor CJ, dahil nandun naman po tayong lahat, di ba? Yung patungkol po dun sa mga bata, paano kung wala na sila na mga magulang. So talaga pong tayong lahat ay merong kanya-kanyang takot. Amen po. Bawat isa sa atin ay merong takot. So, in our lives, fear seems almost as constant as the air we breathe. Parang kasama na sa buhay talaga natin. Bawat paghinga natin, di na natin alam kung hihinga pa ba tayo mamaya. So, kasama po yung mga takot na yon sa atin. Yung mga conflict, yung mga anxieties na meron tayo, yung mga health issue, about security, relationships, yun ay numanakaw dun sa kapayapaan sa ating isip. Totoo po ba yun? Amen. Lahat tayo, sa aminin man natin sa hindi, meron tayong mga takot. Magkakaiba lang yung kung paano natin hinaharap yung pagkatakot natin. Pero lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang takot. Yung iba, takot na mag-isa. Amen. Yung iba, takot na mawalan ng trabaho. Yung iba, takot na mag-share. Pinanghihinaan tayo ng loob. Amen. Totoo po, di ba? So, bawat isa sa atin ay merong mga ganong nararamdaman. Ayaw naman natin, di ba? So, para silang mga parang isang uninvited guest. 'Di ba? Ayaw naman nating patuluyin, pero laging nandyan. Amen po. Laging pumapasok sa isip natin, sa sistema natin, kahit ayaw man natin. Ito po yung sulat ni Apostol Paul para kay Timoteo. Yun yung ang nais niya ay i-encourage si Timothy na magpatuloy at maging masigasig sa ministeryo na pinagkatiwala sa kanya. Bagaman dito mukhang si Timothy ay hindi pa kasing bold ni Apostol Paul sa pinapagawa sa kanya sa pagsishare ng salita ng Panginoon sa pagmiministeryo.
pero siya ay isa sa mga tinawag ng Panginoon. Parang tayo lang. Amen? Tayong lahat ay tinawag ng Panginoon sa iba't ibang paraan at sa iba-ibang ministeryo. Pero lahat tayo tinawag. At bawat isa din sa atin, minsan may mga kasi at saka parang di ko kaya. Amen po. So, nais ni Apostol Pablo na paalalahanan si Timothy na merong mga kaloob siyang tinanggap nung siya ay patungan ng kamay, nung ay anoint siya. Di po ba kahit dito sa atin, merong time of anointing, yung anointing of oil, ganon, kung paano na bine-bless tayo ng ating mga leaders, ng ating mga pastor, para magamit tayo sa ministeryo. Amen po. Ipinaalala ni Pablo kay Timothy na meron siyang mga kaloob na tinanggap nung siya ay tawagin sa paglilingkod. Amen? Meron siyang authority upang pangasiwaan niya yung kongregasyon na pinahahawakan sa kanya ni Apostol Pablo. Nais ni Apostol Paul na yung pangangaral niya ng mabuting balita ay ipagpatuloy lang niya. Huwag siyang hihinto kahit na siya ay nakakulong. Kakulong po si Apostol Paul noon, di ba? So, maaaring si Timothy, pinanghihinaan ng loob, natatakot. At dahil hindi pa nga siya ganun na, of course, yung pananampalataya ni Timothy, dahil bata pa lamang siya, hinubog na siya nung kanyang magulang at nung kanyang lola. So, yung kanyang pananampalataya ay firm. Pero siyempre, dahil nga nakita niya yung nangyari dun sa kanyang ama sa pananampalataya kay Apostol Paul, pwedeng panghinaan siya ng loob. Amen? Pero ito yung dahilan kung bakit sumulat si Apostol Pablo sa kanya upang ipaalala sa kanya na kailangan niyang harapin lang yung mga pagsubok na darating sa kanya dahil merong mga ipinagkatiwala sa kanya ang Panginoon. Amen po? So, pwedeng si Timothy nung mga panahon na yon ay nagdadalawang isip dahil nga nakulong si Pablo dahil sa kanyang pangangaral. Paano kung pagkaraan ni Pablo, ako naman? Siguro ganun yung isa sa naiisip ni Timothy that time. Or pwedeng iniisip ni Timothy na paano ko pangangasiwaan yung malaking kongregasyon na pinagkatiwala sa kanya ni Apostol Paul nung siya ay makulong. Kasi sabi doon, di ba, nung patungan siya ng kamay. So, ibig sabihin, inanoint na siya. Binagkatiwalaan na siya ng isang gawain. Amen po? So, maaring gusto niyang huminto. Tayo minsan pag nagkakaproblema, di ba? Parang ayoko na. Parang hihinto na ako. Parang pagod na ako. Ako lang po ba yon? Amen. So, tayo pong lahat bilang mga mananampalataya, meron tayong mga hesitation, minsan meron tayong fear, meron tayong mga dahilan kung bakit nanghihina yung hindi naman nanghihina yung ating pananampalataya. Amen po ba? Pero tayo ay ninenervyos lang, kinakabahan lang, kaya ayaw natin. Pero yung faith, nandun po. Amen po ba? Amen. So, dito po, ipinapakita sa atin ni Pablo kung paanong yung kanyang encouragement kay Timothy ay pwedeng encouragement din po sa bawat isa sa atin. Amen po? So, dito po ay gusto po ni Apostol Pablo na i-remind at i-encourage si Timothy na meron siyang pagkatawag na hindi siya basta lang napunta ron, kundi gusto ng Panginoon na siya ay magamit. Pero minsan, when you're following God's plan for your life, it can be easy to become afraid. Madali po tayong matakot kapag tayo ay sumusunod na or gusto na nating sumunod, pero merong mga bagay na nagiging hadlang doon sa ating pagsunod. Isa na po doon yung nanghihina yung loob natin, nahihiya tayo, natatakot tayo na baka mamali tayo. Totoo po ba yon? Baka hindi tama yung masabi ko, baka mali yung ma-share ko.
Pero ang gusto po ng Panginoon, tayo ay sumunod, tayo ay manampalataya, nasasamahan tayo ng Panginoon sa panahon na ganon yung ating nararamdaman. Amen po. So, ano po yung mensahe ng talatang ito na para kay Timoteo, pero pwede po nating angkinin din ngayon sa panahon po natin. Paano natin mapagtatagumpayan yung mga takot na ating nararanasan sa ating buhay na personal, sa ministry, sa relasyon, sa trabaho, sa kalusugan, sa pamilya, o sa anumang bagay na pwedeng pagmulan ng mga takot at mga alalahanin natin sa buhay. First, we need to stay connected to God. Amen po? So, kailangan nating manatili lang na connected tayo sa Panginoon. Sabi doon, therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying of my hands. So, Paul encouraged Timothy to be strong and bold. Paul wanted to develop within him the boldness necessary to really lead and protect the flock. So, paano kang makakapanguna sa isang ministeryo kung malayo ka sa presensya ng Panginoon? Amen po. Yun pong ating mga pastor, yun pong ating mga leaders, di po ba nakikita natin na palagi silang nananalangin, palagi silang nagbabasa, na ginugugol nila yung oras nila sa presensya ng Panginoon. Tama po ba? Alam po natin na palagi silang nasa presensya ng Panginoon. Na yung kanilang mga ginagawa ay mga bagay na makakapagpalapit pa, higit sa Panginoon. Totoo po ba yon? Alam po natin na ganun yung ginagawa nila na madaling araw pa lang gising na sila, nananalangin, nagdi-devotion, gumagawa ng ituturo. Amen po ba? Gumagawa sila ng paraan, nagre-research sila para mabigyan tayo ng mga salita ng Panginoon na talagang yun talaga yung mensahe ng Panginoon. Amen po ba? So, paano nga ba makakapag-alaga ng mga tupa kung hindi nakakonect sa Panginoon? Amen po ba? So, para po tayo ay lumakas, tumatag yung ating pananampalataya, katulad ng bilin ni Pablo kay Timothy, kailangan nating manatiling nakakonect sa presensya ng Panginoon. So, he was urging Timothy to keep using his gift energetically. So, sa marami pong pagkakataon, mababasa po natin na pinapayuhan o ini-encourage ni Apostol Paul si Timothy na huwag mahiya na i-share yung kanyang mga salita. Na manatili siyang nasa presensya ng Panginoon. Sabi doon ay, to not shy away from confrontation, to stand up where he needs to stand up and be strong. Katulad natin, di po ba tayo ay pinapalakas ng ating mga leaders, ng ating mga pastor, yung topic lang nila sa balikat, lumalakas tayo minsan no? Tapos yung pag ipinag-pray tayo ng ating mga DJ head, ng ating mga leaders, di po ba lumalakas tayo? Totoo po ba yon? So, pag sinabi nila na, kumusta naman ang spiritual life natin, di po ba nare-remind tayo na, baka may nakakaligtaan ako, baka nakakalimutan ko na palang mag-devotion, nakakalimutan ko na palang manalangin, ang dami ko nang ginagawa, masyado na akong busy. Di ba pinapaalalahanan tayo ng ating mga DJ head na, baka nakakalimutan mo na, meron tayong gawain. Di ba? So, si Pablo po, isa yon sa mga ginawa sa kanya ni Apostol Paul na siya ay palaging paalalahanan para palaging naka-tune in siya dun sa ano ba yung gusto ng Panginoon para sa kanya. Amen po. So, ang nais dito ni Apostol Paul ay manatili si Timothy na ginagawa niya ano yung gusto ng Panginoon para sa kanya. Sabi doon, di ba, sa 1 Timothy 4, verse 12 to 16, ang sabi po ni Apostol Paul sa kanya, huwag mong bigyan ng daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip,
pagsikapan mong maging huwara ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral, at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. So nais ni Apostol Paul na magpatuloy si Timothy kahit na siya ay nasa kulungan, magpagamit siya sa Panginoon. So habang nakakulong si Apostol Paul, siya pa yung nagpapalakas ng loob ni Timothy. So ganun yung faith na meron si Apostol Paul na gusto niya na makita rin niya kay Timothy. Sa verse 16, maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. So, para patuloy na maggamit tayo ng Panginoon, kailangan lang na palagi tayong connected. Palagi tayong may oras para sa Panginoon. Amen po? So, paano tayong tatatag? Paano tayong lalakas? Paano tayong magagamit? Kung nanlalamig na tayo. Amen po? So, dito po, sinasabihan po ni Apostol Paul si Timothy kung ano yung mga dapat na kanyang gagawin upang maging matatag yung kanyang pananampalataya at magamit siya mightily sa gawain ng Panginoon. So dito, sabi po dito, Paul pointed back to a specific things that Timothy was called to do at dun sa mga bagay na kailangan niyang tandaan nung siya ay tawagin sa paglilingkod. So, not all of us are called into same task of ministry, but all of us are called to stay connected to God. Magkakaiba man po yung pagkatawag sa bawat isa sa atin, pero tayong lahat ay pinapaalalahanan na kailangan nating kailangan connected tayo lagi dun sa Panginoon. Amen po? Na hindi tayo tatatag, hindi tayo lalakas, hindi natin mapagtatagumpayan yung mga bagay na kailangan nating harapin kung hindi tayo magiging matatag sa ating faith sa Lord. Amen po? So, ang sabi po dun sa verse 6 ay stir up means to give life again to a fire or rekindle the flame that has grown dormant. So, yung parang huwag natin hayaan na mamatay yung apoy ng ating pag-ibig dun sa Panginoon. Yung apoy ng ating pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. Amen po? So, kailangan lagi po natin na binubuhay. Amen po. Kailangan buhay lagi yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kailangan lagi tayong nakakonekta sa Panginoon. So, Timothy needs to stay connected to God to accomplish God's purpose for his life. And we need to stay connected to God for us to accomplish God's purpose for our lives. Kung paanong si Timothy, sinasabihan siya ni Paul na kailangan na connected siya palagi sa Panginoon upang magamit siya dito, tayo din po. Kailangan manatili tayong konektado palagi sa presensya ng Panginoon upang mapangyari ng Panginoon yung mga layunin niya sa ating buhay. May layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Meron siyang purpose. Bakit tayo nandito? Amen po. So, God wants us like Timothy to always stay connected to Him for us to accomplish what God wants us to do. At anuman po yung plano ng Panginoon para sa atin, kailangan lang talaga natin na kumonekta palagi sa Panginoon. Amen po. Upang, sabi po dito, di ba, hindi yung pagkatakot yung binigay sa atin. Amen po. So, ito po ay paalala sa atin dahil tayo din po ay tinawag ng Panginoon katulad ni Timothy. We need to stay connected sa Panginoon. Amen po. Second po is shut down cowardness spirit. Sabi po dun sa verse 7,
For God has not given us spirit of fear and timidity. Hindi espiritu ng pagkatakot at pagkamahiyain. Sa ibang salin nga po ay cowardice yung ginamit. So, kaduwagan. Hindi espiritu ng takot, kaduwagan o pagkamahiyain yung binigay sa atin ng Panginoon. Amen po. Hindi po yun yung gusto niya na nararanasan ng kanyang mga anak. So, dito nga po, dahil nakakulong nga po si Apostol Paul nung panahon na yon, so Timothy has grown fearful of what the ministry might cost him. And so, maybe he began to neglect it. So, pwedeng nanlamig siya. Parang tayo minsan, nanlalamig. Hindi po nilalamig, nanlalamig. Amen? Dahil natatakot siya, gusto niyang huminto. Pwedeng dahil may nakita tayo o meron tayong nasita tayo ng konti, gusto nating huminto. Hindi dahil nahihiya tayo, kundi ma-pride tayo. Amen? Dito po, ini-encourage ni Apostol Paul pa rin si Timothy na magpatuloy ka lang. So, alam ni Paul saw the fear or timidity that was in Timothy. Paul wanted Timothy to know that this fear wasn't from the God he served. Yung takot, sinasabihan niya si Timothy na yung nararamdaman mo, nakikita ko na natatakot ka, na nahihiya ka, pero hindi yan galing sa Panginoon. Yung ayaw nating mapahiya, pride din yun eh. Yung ayaw nating gumawa kasi baka mamali tayo, pride din po yun eh. Kasi paano po tayong matututo kung hindi po tayo magsisimula? Amen po ba? So, sabi po dito, God has not given us a spirit of fear and timidity. Hindi galing sa Panginoon yung fear and timidity. Amen po? So, pwedeng mahiyain po tayo, pwedeng may takot tayo, parte po ng buhay yon. Pero, ano man yung takot natin, nais ng Panginoon, nais ipaalala sa atin ni Paul sa talatang ito na yung pagkatakot, yung pagkamahiyain, hindi yun yung binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi yun mula sa Panginoon. Amen po ba? So, alam ko po na ayaw naman natin yun, di ba? Ayaw natin yung duwag tayo, ayaw natin yung takot tayo. Pero dumadating po tayo dun sa panahon na ganon. So, pwedeng yung pagkatakot natin, yung patungkol sa pamilya, yung sa kalusugan sa mga relasyon, o yung pagkawala ng isang minamahal. Yun yung mga takot na meron tayo. Mahirap po yun harapin, pero kailangan nating iwaksi sa puso at isip natin yung pagiging matatakutin. Kasi hindi po yun galing sa Lord. Amen? Hindi po galing sa Lord yung pagiging matatakutin. Maganda po si Paul, meron siyang matapang po siya. Matapang po si Apostol Paul. Ay, thank you. Hindi po siya basta nakakaramdam ng takot. Kita nga po natin kahit na nakakulong po siya, yung boldness niya, nandun pa rin. Siya pa rin yung nag-i-encourage dun sa nasa labas. Napakaganda pong patotoo ni Apostol Paul para sa atin. Tayo nga po, hindi pa naman nakukulong, di ba? Hindi pa naman tayo hinahagupit. Pero si Apostol Paul po, nakakulong siya, hinagupit na siya, pero nagiging encouragement pa rin po siya dun sa mga nasa labas. So, ito po yung gustong ipakita sa atin na dapat yung ma-overcome po natin yung fear na meron tayo. Meron po akong kakilala na yung matatakutin.
Bawal pong mag-name tag, no? Nung pong nakaraan, na high blood po ako. This week lang po, habang nag-aaral po ako nito, dahil hindi po ako sanay ng napupuyat, nag-high blood po ako ng parang mga 3 days. Ako po yung nahihilo, pero chill lang po ako. Tapos, kasi alam ko naman, uminom na po ako ng gamot. So, okay naman po ako, naka-maintenance naman po ako eh. Pero, yun po nga, isang kasama ko po sa clinic, hindi po si Jenny yun. Baka po akala nyo si Jenny, hindi po. Siya po talaga yung ninenervyos. Kaya sabi ko po sa kanya, baka mauna ka pa sa akin mag-collapse. Ako yung nag-high blood. Meron po talagang tao na ang bilis niyang matakot, di ba? Yung talagang matatakutin lang siya. Yung pag may narinig lang siya na may nangyaring ganito o ganon, natatakot na siya kahit malayo naman sa kanya, saka hindi naman siya connected doon. Yung, parang, ako po kasi hindi po ako matatakutin eh. Tapang po ako eh. So, ayun po. Hindi po, dapat po ma-overcome po natin yung, we need to overcome our fears. Yung fear po na meron tayo, dapat po ay ma-overcome po natin yun para po maggamit tayo mightily sa ubasan ng Panginoon. Para po, kapag may problema, hindi po tayo nag-iiyak, kundi naglulumuhod sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, this verse is an invitation to a completely different way of living. It speaks not just of the absence of fear, but of the presence of something far greater. And what shall we do? Ito po ay paraan ng Panginoon para sabihin sa atin na kapag natatakot ka, ito yung mga gusto ko na gawin mo. Dahil nga po ayaw ng Panginoon na palagi tayong natatakot, siya po ay nagbigay ng ilang mga pangungusap mula sa Kanya kung paano po natin ma-overcome yung ating mga pagkatakot. Amen po. So we need to trust the Lord for us to shut down the cowardness spirit. Tayo po ay kayang tulungan ng Panginoon upang mapagtagumpayan po natin anuman yung takot na nagpapahina sa ating pananampalataya. Amen po. Hindi po mag-glorify ang Panginoon kung mahihinder po yung mga plano niya para sa atin because of that fear. Amen po. Because of that timidity. Amen? So, yung magandang plano ng Panginoon para sa atin, pwede pong, yun yung ma-shut down. Kapag hindi po natin na-shut down yung cowardness, yung ating fear, pag hindi po natin na-overcome. So, kailangan po nating mapagtagumpayan yung takot. Amen po? So, often, fear can become a big player in us giving up on our dreams. Kapag po tayo laging natatakot, minsan, yun yung nagiging dahilan para hindi, yung ating mga pangarap ay hindi magkaroon ng katuparan. Totoo po ba yun? Pwede po, di ba? Pwedeng yun yung maging dahilan, yung pagkatakot mo yung maging dahilan para hindi mangyari yung mga pangarap mo. Yung pangarap ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen? Maybe you fear that you'll make the wrong decision. So you never step out and make decision. Minsan, dahil takot tayong magkamali ng desisyon, hindi na lang tayo magdedesisyon, hindi na lang tayo gagalaw. Ano nangyari? Wala rin naman, di ba? Para sa akin po kapag meron akong gustong desisyonan, mananalangin ako, magdidesisyon ako at hihintayin ko ano yung gusto ng Panginoon na gawin ko. Amen po. Amen. So, maybe you fear people and rejection, so it keeps you from doing the things God has placed on your heart. Pwedeng takot tayo na ma-reject tayo. Kaya, ayoko na lang mag-share dyan. Kasi baka hindi naman niya ako pansinin. Mapapahiya lang ako. Paano kung naghihintay lang din pala yung share natin? Na nahihiya lang din pala siyang mag-approach na, uy, punta ka naman dito. Mag-Bible study tayo. Pwede po, di ba? Amen? So,
yung fear po, isa yun sa mga paraan ng dyablo upang matakot tayo dun sa mga bagay na wala pa naman. Na naiisip pa lang natin pero wala pa. Amen? So, minsan we feel anxious, we feel stressed and down. Pero nasolusyonan ba nun yung takot natin, yung mga pinangangambahan natin, yung mga inaalala natin? So instead na matakot tayo, manalangin tayo. Amen po? So instead of entertaining your fear, you need to pray, ask for God's help for you to overcome that fear. Stop worrying because we need to shut down that cowardness spirit. The devil knows that if he can get us if he can get us afraid, he can keep us from doing great things for God. Alam ng kaaway na kapag tayo ay natakot, hindi mangyayari yung plano ng Panginoon, yung magandang plano ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen po. Matatapang po ang mga mananampalataya. Amen. Hina. Matatapang po ang mga mananampalataya. Amen. Amen. So, meron tayong malaking Diyos. Amen. Meron tayong malaking Diyos na handa tayo laging palakasin. We are all victorious. Amen. Walang duwag na anak ng Diyos. Amen po. Yung mga takot na meron tayo, yun ay mga takot na minsan iniisip lang natin pero hindi naman totoo. Na hindi naman talaga nangyayari. Na naunahan na natin na baka ganito, baka ganun. Kaya yung mga gagawin natin, hindi na natin ginawa. Amen po. Amen. So, yung pong number 1, stay connected to God. Second is shut down cowardness spirit. And number 3 po, show your character. So, ito po yung ibinigay sa atin ng Diyos. Ito po yung sinabi ni Paul kay Timothy na hindi espiritu ng pagkatakot yung binigay sa iyo, kundi but of power, love, and sound mind. Ito po yung ibinigay sa kanya. But of power means strength of the mind and faith given to us by God through the Holy Spirit. So, letter A po is through your hand with power. Amen? So, ito ay regalong mula sa Diyos. Amen? Na magagamit mo kapag ikaw ay natatakot. Amen po ba? Yung kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon upang mapagtagumpayan yung mga takot na meron po tayo sa ating mga puso. Amen po? So dito po makikita po natin si Paul, despite of numerous hardship, including imprisonment and beating, Paul's writing reflect an unwavering strength that springs from his deep faith in Christ. His life and letters encourage us to find courage, not in our own abilities, but in our reliance to God. So, sabi po sa Pilipos 4:13, sabi po na Apostol doon sa Pilipos 4:13, may lakas akong harapin ang anumang bagay dahil sa Kanya na nagbibigay sa akin ng kapangyarihan. Amen. Tayo po, kaya rin po nating harapin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na nagmumula sa Panginoon. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon upang gamitin po natin. Hindi yung kaduwagan, hindi yung pagkatakot, kundi yung kapangyarihan niya na nasa sa atin. Amen po. Sa kabila po ng mahihirap na sitwasyon na pwede nating pagdaanan, tayong mga mananampalataya ay merong kapangyarihan na mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay na yon. Dahil tayo po ay anak ng Diyos. So when we do His work, proclaim His word, represent His kingdom, the Lord our God will help us and we are safe in His hand. So wala po tayong dapat ikatakot, basta gawin lang po natin ano yung pinagagawa sa atin. Mag-share tayo ng salita ng Panginoon,
Ipakita natin kung sino tayo, na tayo ay mga mananampalataya. Huwag tayong mahiya kung sino tayo. Kasi kasama natin ang Panginoon. Bibigyan niya tayo ng kalakasan, ng kapangyarihan upang maipakita sa iba na siya ay sumasa atin. Amen po. So, matatag po tayo dahil kasama po natin ang Panginoon. Pangako po sa atin ng Panginoon, di ba? Hindi naman niya tayo iiwan, tsaka hindi niya tayo pababayaan. So, malakas tayo at matatag dahil meron tayong strength na nagmumula sa kapangyarihan ng Panginoon. God is powerful than your worries. So, we just need to surrender everything to Him. Amen po? Amen. Letter B po, through your heart, with love. Because God demonstrated His love for us by sending His own Son to die in our place and has poured out His love into our hearts through the Spirit. Ang Diyos ang una nagpakita ng pagmamahal. So kaya nating magmahal, kaya nating mag-share, kaya nating mahalin yung maging hindi yung kamahal-mahal. Kasi hindi rin tayo kamahal-mahal, pero minahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nating i-extend yung pagmamahal natin sa ibang tao. Yung sinasabihan tayo ng masama, tapos ipinagpipray natin sila. Amen po. Minsan parang ang hirap ipanalangin, yung alam mong may sinasabi behind your back. Pero yun yung nais ng Panginoon na gawin natin. Na sa kabila, nung mga tao na yon ay meron sinasabing hindi maganda about you behind your back, kaya mo silang ipanalangin. Kahit na may ginawa sa yung hindi maganda yung isang tao, kaya mong ipanalangin. Because yung pagmamahal na nasa puso mo, mula sa Panginoon. Amen? Mahirap po ba yon? Yung ipanalangin mo yung alam mo na parang hindi kayo okay. Pero kapag nasa sayo yung pagmamahal na nagmumula sa Panginoon, kaya po natin gawin yon. Amen po. Kasi minahal lang din tayo ng Panginoon. Ang Diyos ang una nagpakita sa atin ng pagmamahal. Amen po. Yung puso natin, kapag nakakonekta, kapag nakatune in sa puso ng Panginoon, pati yung pangit na sitwasyon, nakasama tayo dun sa pangit na sitwasyon, kaya nating idulog sa Panginoon. Amen. Kahit na merong mga bagay na parang hindi natin naiintindihan, ipaiintindi sa atin ng Panginoon, ito anak yung gawin mo, kasi ito yung gusto ko. Amen po? Amen. So, alam natin na sa puso natin, kapag ginagawa natin yung tama, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po. Nangingibabaw yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Nawawala yung mga takot natin dahil doon sa pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Na ipinaparanas at ipinaparamdam na naranasan natin sa Panginoon. Love overcomes fear. Amen po. Amen po. The love of the Holy Spirit is what drives us on. So, yung pagmamahal na inilagay ng banal na Espiritu sa puso natin, yung nagsasabi na magpatuloy lang tayo. Amen po. Na mawala yung takot na nararamdaman natin dahil doon sa mga pangyayari na hindi natin gusto. Amen po. Amen. So, yung selfless love. Amen. Yung pagmamahal ng Panginoon na ipinakita sa atin, yun din yung dapat na makita sa atin upang makapagpatuloy tayo. Katulad ng nais ni Apostol Paul na gawin ni Timothy na gamitin niya yung espiritu ng pagmamahal na meron siya, yung kaloob na yun sa kanya upang patuloy na magamit siya ng Panginoon. Paul urged Timothy to pursue love and thereby set an example for other Christians to follow. So, kailangan maipakita ni Timothy yung pagmamahal ng Panginoon na meron siya, na nakita niya kay Pablo upang maging mabuting patotoo siya dun sa mga fellow Christian na kasakasama niya. Amen po. At ganun din po tayo. Maging mabuting patotoo po tayo, makita sa atin yung pagmamahal na ipinakita sa atin ng Panginoon na nararanasan natin para maging patotoo po tayo at marami pa ang makakilala sa Panginoon. Amen po. So,
The love that we recognize and made us fall to our knees and accept Him as Lord and Savior now carries out in the Spirit. So, yung pagmamahal na yon, yung nagdadala sa atin upang manalangin, sumamba sa Panginoon. Amen po. Na ipanalangin din natin yung iba. Amen po. Yung pagmamahal ng Panginoon, His love pours out upon us as we give over the fears that we have listed, the ones that we have carried for too long. His love pours in and fills those empty places left by that fear. Merong mga takot sa puso natin na kapag isinorender natin sa Panginoon, siya yung mag-aalis ng mga pain na yon sa puso natin para makapagpatuloy po tayo. Amen po. So, kailangan na yung pagmamahal na yon, maiparanas din natin sa iba. Kung paanong nararanasan natin yung pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, kung paano na naging mabuting patotoo si Apostol Paul kay Timothy, kung paano niya ipinakita yung pagmamahal niya dito, yun din yung nais niyang ipagawa kay Timothy na yung pagmamahal na naranasan niya ay maipakita din po niya sa iba. Love conquers the fear of rejection, loneliness, financial problems, abandonment, condemnation. It overcomes confusion. And the spirit of love is already within us. Amen po. The spirit of love is within us. Nasa puso na po natin. Pouring into those places that needs His soothing balm. Na yung pag-ibig na yon na nasa ating mga puso, yun mismo yung magpapagaling sa anumang sugat na nilikha ng mga kasakitan na nararamdaman natin noon o mararanasan pa natin. Amen po ba? Amen. Letter C is through your head. Sabi po doon is with sound mind. Maayos at payapang isip. Amen po. Sa iba po ay ang ginamit ay self-control. Amen. Sometimes because of our fear, namamali po tayo ng mga desisyon, pero bilang mga nakakilala po tayo sa Panginoon at bilang mga lingkod, kaya po nating gumawa na ng mga matatalinong desisyon base sa salita ng Panginoon. Noon dati, pag meron tayong gustong desisyonan, didesisyonan lang po natin. Pero ngayon, bago tayo magdesisyon, nananalangin na po tayo. Amen po ba? Nagtatanong na tayo sa Panginoon, Lord, gusto ko po payapa yung isip ko sa gagawin ko na to. Tulungan mo po ako na maging tama yung desisyon ko. Amen? So, sa kabila ng mga hindi magagandang sitwasyon, kaya po nating magkaroon ng peace of mind kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Amen po? God has given us self-discipline and self-controlled spirit against every confusion and panic that comes in any fearful situation. He has given us control over every ugly situation or obstacles on our path that hindering the gift of God in our lives. He has given us control over every ugly situation. Sa mga pangit na sitwasyon, sa mga hindi magaganda nating dadaanan, na nakakapagpahinto sa atin upang gawin ano yung gusto ng Panginoon para sa atin. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Amen? Bibigyan niya tayo ng sound mind. Bibigyan niya tayo ng peace of mind. Amen po ba? Sound mind or self-control is the work of the dwelling Spirit of God in us. The Spirit detests sin, strive to please God, think and act with wisdom, and recognize our shattered lives. Yun po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen po? Na yung pagsama ng banal na Espiritu sa atin, yung nagiging paraan ng Panginoon para matama po yung mga at magkaroon tayo ng wisdom na gawin ko ano yung karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. So, even though yung talatang ito ay sinulat ni Paul para kay Timothy, ito ay paraan din ng pagsasabi sa atin ng Panginoon na magpatuloy lang tayo sa paglilingkod. Na hindi yung espiritu ng pagkaduwag o pagkatakot ang meron tayo, kundi binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Amen? Binigyan niya tayo ng
hallelujah, ng peace of mind. Binigyan niya tayo ng pagmamahal sa puso ng bawat isa sa atin para maggamit tayo katulad ni Pablo, katulad ni Timoteo. Amen po. So kaya nating mapagtagumpayan lahat ng takot na ating dadaanan kasi alam natin, kasama natin ang Panginoon. Amen po? Amen po ba? So, bibigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan sa ating puso, sa ating isip. Hahayaan niya na mapagtagumpayan natin yung mga takot na meron sa puso natin. Amen po ba? In conclusion po, God wants each of us to take His power, His love, and His calm thinking and overcome our fear. Amen po. Since we have a spirit which is not fear, we have a spirit of courage. We face our fear and come out the other side. We use the power of the Spirit to face it. Love to carry us through, and His action control to change how we act and react. So, alam po natin na ang Panginoon, yung Espiritu ng Panginoon, yung tutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin, anuman yung pagsubok, yung lakas na nagmumula sa Panginoon, at yung pag-ibig na nasa sa atin, yung magbibigay sa atin kung paano natin haharapin yung mga bagay, yung mga sitwasyon, at kung paano tayo mag-a-act and magre-react dun sa mga bagay na ating daraanan. So, kailangan nating ma-overcome, kailangan nating mapagtagumpayan yung fear na meron tayo. Amen po. So,